Isang lalaki ang palakad-lakad sa kanyang selda at naghihintay sa kanyang pagkalaya habang pinakita ang isang larawan sa pader kasama ang isang hindi pamilyar na lalaki. Kalaunan ay dumating ang mga guard at inakay siya palabas habang pinakilala siya bilang driver. Binigyan siya ng payo ng isang nagtatrabaho sa kulungan at binigay sa kanya ang isang business card at nag-alok ng tulong kung sakaling magkakaproblema ito sa labas. Ngunit ang driver ay may isa lamang tanong at kung nasaan ang lagusan. At sa oras na lumabas ito sa pinto ng kulungan itinapon nito ang card nang walang pag-aalinlangan at nagsimulang maglakad at inunat ang kanyang binti pagkatapos ng maraming taon ng pagkakakulong. At sa mahabang paglalakbay sa highway dumating ito sa isang junkyard kung saan ang kanyang sasakyan ay naghihintay sa kanya. Ang susi ay nakatago sa ilalim ng gulong gaya ng plano kung saan pinatakbo ang makina at mabilis na umalis at tinuon ng kanyang pansin sa kanyang unang target at ang lahat ng dapat niyang malaman ay nakalagay sa compartment ng sasakyan. At sa ilalim ng upuan nakita nito ang baril at ang batas sa kalsada ay hindi talaga bahagi ng kurikulum ng bilangguan at sa oras na marating nito ang kanyang destinasyon bumaba ito nang hindi nag-aalinlangan at naglakad sa kalsada. Pumasok ito sa isang gusali ng opisina at hindi nag-aksaya ng oras sa paghahanap ng isang partikular na empleyado. At bago mag-react ang lalaki kinalabit ng driver ang gatilyo at bago ito umalis napansin nito ang surveillance camera kung saan ay tala ang kanyang mga aksyon. Samantala sa isang motel isang lalaki sa loob ng banyo ay sinubukan na bumili ng gamot sa lalaki. Kinuha nito ang ilang gusot na pera ngunit hindi interesado ang dealer sa mga kawang gawa. At matapos ng maikling pagtatalo kinumpirma ng lalaki sa dealer na ibenta na ito habang bumalik ito sa kanyang sasakyan. At balik sa pinangyarihan ng opisina ang lugar ay punong-puno ng pulis at isa sa kanila ang kaparehong bumili ng droga mula sa motel na ngayon ay makikita bilang isang pulis. Ang kanyang pagdating ay hindi sinalubong ng saya lalo na sa isang babaeng detective na tila naiinis sa kanya. Pinatay nito ang kanyang sigarilyo at lumalabas na ang pulis at detective ay mag-partner. At samantala ang driver ay dumating sa isang maliit na opisina kung saan ang dalawang lalaki ay nanunood ng balita tungkol sa pagpatay na ginawa nito. Ang isa sa kanila na nakaupo sa lamesa ay binati ang driver ng may ngiti at tinawag siyang masamang bata. Ang pag-uusap nila ay nalipat sa negosyo habang binigay ng driver ang ilang pera at binayaran ng sasakyan na iniwan para sa kanya. At pagkatapos nagtanong ito sa mga pangalan ng natitirang kasabwat na may pananagutan sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Ngunit ang pagkuha ng impormasyon pagkatapos ng isang dekada ng pagkakakulong ay may halaga at binanggit ng lalaki na tumaas na ang presyo. Ang driver ay hindi natuwa sa biglaang pagtaas ng presyo ngunit bago pa ito magsalita sinabi ng driver na bumaba na ang presyo. Gumawa ng hakbang ang impormante at sinenyasan nito ang kanyang tauhan na isang dating MMA champion upang makialam at hawakan ang sitwasyon. Ngunit sa oras na makita ng lalaki ang tattoo ng driver ang kanyang buong kilos ay biglang nagbago. Nagsimula itong matakot nang makilala niya ang lalaking nakatayo sa harapan niya at tinawag itong multo bago tuluyang tumalikod at tumakas sa silid. At dahil naiwan kasama ang driver biglang nakipagtulungan ng impormante at hindi lamang nito binigay ang hinihiling na impormasyon ngunit nagbigay din ito ng maliit na kabayaran at umaasang maayos nila ang lahat. Samantala sa istasyon ng pulis ang detective na si Cicero at ang kanyang partner ay sinuri ang security footage mula sa opisina at pinanood ang pagpatay. At habang sinusuri ng detective ang footage napansin nila ang isang bagay na mahalaga. Kung saan ang killer at ang empleyado ay kilala ang isa't isa at bago pa nila masuri ng mas malalim tumunog ang telepono ng pulis at ang ina ng anak nito ay hiniling na dalhin ang anak nila sa isang pagsasanay ng baseball. At habang sinusubukan ng mga awtoridad na pag-isahin ang krimen patungo na ang driver sa kanyang susunod na target. Isang bagong karakter ang pumasok sa eksena at tinawag siyang killer at nakatira ito sa isang marangyang tahanan na napapaligiran ng yaman at isang magandang babae. At hindi tulad ng ibang hitman tila mas nakatuon ito sa pagpapabuti ng kanyang sarili kaysa humalo sa anino at ang kanyang tirahan ay puno ng mga naka-frame na magazine kung saan nakalagay ang kanyang mukha na pinagmamalaki ang kanyang mga tagumpay. Sa kabila ng kanyang halos perpektong pangangatawan lumalabas na mayroon itong problema sa binti noong bata siya at isang bagay na pilit nitong nilampasan. At pagkatapos ng kanyang pagsasanay tinawag nito ang kanyang kasintahan para magkape at sinabi nito sa kanya na ang yoga ay masyadong madali at naghahanap ito ng isang bagay na mas mahirap. Ang kanyang kilos ay masyadong positibo para sa isang killer ngunit hindi ito pumipigil sa kanya na makakuha ng bagong trabaho at isang mensahe ang dumating na may larawan ng kanyang target kung saan ang driver. At walang pag-alinlangan ng killer ay naghanda para sa trabaho at kinolekta ang kanyang armas at sumakay sa isa sa kanyang sports car. At bago umalis bumalik ito upang halikan ng kanyang kasintahan pagkatapos ay kinausap nito ang kanyang therapist at sinabi kung paano siya nagsisimulang mapagod sa kanyang trabaho. Gayunpaman itinatago nito ang kanyang tunay na propesyon at nagkukunwari bilang surgeon na nag-aalis ng mga tumor.
Nanatiling nagdududa ang therapist ngunit ipinagpatuloy ang sesyon sa telepono habang sinimulan nito ang paghahanap sa isang matandang lalaki. Samantala sa istasyon ng pulis sinuri ng detective ang larawan ng tattoo at napansin ni Sergeant Molleri ang kanyang pagkadismaya at humingi ng paumanhin sa pagpareha nito sa kanyang partner. At matapos na makipag-usap sa kanyang superior nilapitan ni Cicero ang pulis at ipinakita sa kanya ang larawan ng killer na nakilala sa footage at sa impormasyon ng warden sa bilangguan. Tumawa ang pulis nang makita nito ang driver at mabilis agad itong nakilala. At lumalabas na ang driver ay hindi lang basta bilanggo at nagpapatakbo ito ng isang smuggle na operasyon sa loob ng bilangguan. Nabanggit ni Cicero na inaresto ito 10 taon ang nakalipas dahil sa kanyang papel bilang driver sa isang pagnanakaw sa bangko. Isang flashback ang pinakita sa pagnanakaw na yon at ang driver at mga kasama nito ay nagawang makatakas at naligaw ang mga pulis gamit ang ekspertong pagmamaneho. At habang nagpapatuloy ang detective sa kaso ang eksena ay lumipat sa matandang lalaki na sinusundan ng killer. Bumalik ang matanda sa kanyang bahay kasama ang mas batang babae na tinulungan siyang dalhin ang mga grocery. At sa loob patuloy niya itong inalok ng inumin at hinimok ito na magtagal pa sa lugar. At sa oras na ito dumating ang driver at huminto sa labas ng gusali at ang killer na nasa telepono ay mabilis na tinapos ang tawag at nagsimulang ihanda ang kanyang baril. At bago ibaba ang telepono binanggit nito ang isang personal na bagay at plano nito na mag-propose sa kanyang kasintahan. Inamin din nito na tumigil na ito sa pag-inom ng kanyang gamot dahilan para bigyan siya ng babala ng kanyang therapist. Tinapos nito ang tawag at lumabas ng sasakyan na nakatuon sa kanyang target. Lumabas ang driver sa kanyang sasakyan at nagtungo sa apartment ng matanda at sa likod nito sumunod ang killer at tahimik na pumasok sa kaparehong pintuan. At sa loob ang matandang lalaki na malayo sa itsura nitong mabait ay binigyan ng droga ang dalaga at naghihintay na mawalan nito ng malay. Ang kwento ay bumalik sa isang video recording na kasalukuyang pinapanood ng detective at ng pulis. At lumalabas ang isang eksena 10 taon ang nakalipas kung saan ang driver at ang nakakabata nitong kapatid ay binihag ng isang grupo ng mga kriminal. Ang kapatid nito na natatakot ay nagmakaawa sa driver na huwag ibunyag kung saan nakatago ang ninakaw nilang pera. At kung magsasalita sila nagbabala ito na hindi rin sila makakalabas ng buhay. Kinumpirma ng mga lalaki ang kinakatakot niya at isiniwalat na ang ibang kasama nila ay pinatay na nila. At habang nalilito ang driver dahil naipit sa pagmamakaawa ng kanyang kapatid at sariling takot. Nagpaputok ang mga tulisan malapit sa kanilang tainga kung saan mas marami pang pagbabanta ang sumunod kung saan hindi na napigilan ng driver at isiniwalat nito ang lokasyon ng ninakaw na pera. At sa oras lumabas ang salita sa kanyang bibig ang isa sa mga lalaki ay nilaslas ang lalamunan ng kanyang kapatid nang hindi nagdadalawang isip. Ang ilan sa grupo ay tila hindi mapakali sa pagpatay na ginawa ngunit ang karamihan ay walang pakialam. Ang buong pangyayari ay nakuna ng kamera ng matandang lalaki na kasalukuyang sinusundan niya. At balik sa kasalukuyan pumasok ang driver sa pinto ng matanda at ang biglaang pagpasok ay pumutol sa masamang plano nito sa dalaga. Sinubukan ng matandang lalaki na makiusap para makatakas at iginiit na pinilit siyang patayin ang kapatid ng driver ng isang tao na nagbayad sa kanya. Ngunit wala itong nakuha sa kanyang dahilan kundi 2 bala sa kanyang mukha. At bago pa kumilos ang killer isang bata ang lumitaw sa pasilyo at hamarang sa pagbaril nito. Itinulak siya ng driver pabalik sa silid ngunit bago pa mag-focus ang killer mabilis na nagpaputok ang driver kung saan sumiklab ang putukan. Hindi balak ng driver na pumatay ngunit nais ituguluhin ang killer na nagpilit sa kanya magtago at ginamit ang sandali para tumakas. At sa oras na magmadali ang killer sa bintana mabilis na itong sumakay sa kanyang sasakyan. Muling bumalik ang flashback kung saan naibunyag ang buong kwento at ilang sandali matapos patayin ng kanyang kapatid ang driver mismo ay binaril sa kanyang ulo na tumagos sa likod ng kanyang bungo. Ngunit bago ito mawala ng malay nangako ito na papatayin niya silang lahat at kahit papano nakaligtas ito. At sa ospital binago ng mga doktor ang kanyang bungo gamit ang isang bakal na plate at hindi na malaya na binigyan siya ng lakas upang tuparin ang kanyang pangako. At samantala huli na dumating ang pulis para sunduin ang kanyang anak at ang ina ng kanyang anak ay nagalit sa kanya dahil sa palagi nitong inuuna ang kanyang trabaho. Sinubukan nitong ipaliwanag na ang kasong hawak nito ay seryoso ngunit wala itong pakialam sa kanya. Nagbanta ito na aalisan niya ito ng karapatan bilang magulang kung hindi ito kikilos. At dahil walang pagpipilian ng pulis ay nagmadali na ihatid ang kanyang anak at sinusubukang ayusin ang sitwasyon sa kanyang napabayaang anak. At habang magkasama tahimik na inamin ni Tommy na hindi nito gusto ang baseball at ang kanyang ama na nakakaramdam ng konsensya ay nangako nakakausapin nito ang coach. Ngunit biglang tumunog ang kanyang telepono at tumawag ang detective at hinihiling ng kaso ang kanyang atensyon. Alam na ni Tony ang mangyayari ngunit sa halip na umamin na kailangan nitong umalis nagkunwari ang pulis na ang lahat ay ayos lamang at nagkukunwari na mananatili kasama ang kanyang anak.
30 minuto ang lumipas huli itong dumating sa pinangyarihan at sinalubong ng masamang titig ni Cicero at lumalabas na ang matanda ay isang kilalang filmmaker na kilala sa paggawa ng mga ilegal na video. Kinumpirma din ng mga pulis na siya ang nag-film ng pagpatay sa kapatid ng driver 10 taon ang nakalipas at natuklasan nila ang ebidensya ng barilan ngunit hindi nila nakilala ang isa pang tao. At sa ibang lugar ang killer ay nakaupo sa kanyang hotel at ikinukwento ang kanyang engkwentro sa driver sa kanyang kasintahan. Ang misyon ay hindi madali gaya ng iniisip niya dahil ang kanyang target ay mapanganib kaysa sa inaasahan niya. Ang driver ay kumilos ng may malamig at kalkuladong katapangan kung saan isa siya sa pinakamahirap na nakaharap nito. At sa halip na makaramdam ng pagkadismaya hinangaan ng killer ang hamon at habang iniisip nito ang engkwentro isang ideya ang naisip niya. At walang pag-aalinlangan hiniling nito kay Lily na pakasalan siya at sa kabilang linya ng telepono ngumiti ito. At sa sumunod na umaga balik sa istasyon ng pulis napansin ng detective ang kakaiba at nakita ang tato sa braso ng pulis. At matapos ng pagsisiyasat natuklasan nito na bago ang kanyang paglipat nagtrabaho ito sa Los Angeles Homicide Division na isang departamento na kilala sa katiwalian at maling gawain at doon ito nakilala ang kanyang dating asawa na si Marina. Ang revelasyon na ito ay nagpinta ng masalimuot na nakaraan sa mukha ng pulis at bukod pa nalaman din ni Cicero na ang pulis na ito ay dumaan sa rehab dahil sa pag-abuso nito sa droga. At nang mapansin ang kanyang tingin binaliwala ito ng pulis at sinabi na ang lahat ng ito ay parte na ng kanyang nakaraan at sinabi na nagbago na ito sa oras na isinilang ang kanyang anak. Samantala ang driver ay nakatuon sa kanyang susunod na target na isang babae at pinagmasdan niya ito mula sa malapit at naghihintay sa tamang sandali. At nang lumabas ito upang makita ang kanyang anak kumilos ito at pumasok ito sa kanyang bahay. At sa loob abala ito sa pagpapakain ng sanggol at hindi alam ang kanyang presensya hanggang sa makita niya ito ngunit tila may mali. Ang babae ay hindi niya target ngunit dati niyang kasintahan at sa loob ng isang dekada pinagbawalan niya ito na bisitahin siya sa kulungan at inakala nito na ang batang nakita niya ay ang kanyang anak ngunit nagkamali siya. Ang kanyang ex ay naka-move on na at bumuo ng bagong pamilya na wala siya at mas malala pa ang batang inaakala niyang naghihintay sa kanya ay hindi na isilang dahil tinapos nito ang kanyang pagbubuntis. Ang balita ay nagpalungkot sa kanya kung saan tumalikod ito at bumalik sa misyon na kumukonsumo sa kanya. Tinawag siya ng babae at sinabing alam nito ang kanyang ginagawa at sa kabila nito nais ng babae na magtagumpay siya. Habang ang driver ay nalulunod sa dalamhati ang killer ay pinagdiriwang ang buhay at ang kanyang kasal kay Lily ay kahanga-hanga na may mabibilis na sasakyan at marangyang seremonya. Walang tradisyonal na paghagis ng bulaklak at sa halip ang magkasintahan ay nagpakasaya sa ideya ng target practice gamit ang kanilang baril. Ang killer na ngayon ay opisyal ng may asawa ay nangako kay Lily na magsisimula sila ng bago sa paadema at sumumpa ito na ang araw ng kanyang pagiging hitman ay tapos na. At sa kaparehong oras nakita ng pulis ang kanyang sarili na nakatayo sa pintuan ni Marina at pinipilit na muling pumasok sa kanyang mundo. At nagulat ito nang makita nitong sinusubaybayan niya ang kanyang kaso sa balita. At dahil determinado na ayusin ang mga bagay inimungkahi nito na magsimula ulit ngunit hindi interesado si Marina dahil nagtrabaho ito ng gusto para lumikha ng mas magandang buhay para sa kanyang sarili at sa kanyang anak. At desperado na kumbinsihin siya kinuha nito ang kanyang itinago na droga at binigay ito at nangako na babalik sa rehab. Samantala dumating ang driver sa kanyang susunod na destinasyon kung saan isang strip club. At sa malayo pinagmasdan nito ang kanyang susunod na target at naghihintay sa tamang pagkakataon at ang lalaking target nito ang lalaking naglaslas sa leeg ng kanyang kapatid. At sa oras na ito sinundan siya ng driver sa loob at hinanap siya sa banyo. At sa loob mabilis siyang nakilala ng killer at bago pa lumala ang mga bagay isang bantay sa pinto na si Joe ay nasa malapit. Mahinahong sinabi ng driver na umalis ito at magpanggap na wala itong nakita kahit sino pa ang lalabas sa banyo ng buhay. Isang brutal na saksakan ang naganap habang tumulo ang mga dugo sa banyo at mabilis na nadaig ng driver ang kanyang kalaban. Paulit-ulit niya itong sinaksak hanggang sa bumagsak ang lalaki na halos wala ng buhay. At sa huling hininga nito hindi na nagmakaawa ang lalaki at sa halip hiniling nito ang isang bagay na tawagan ng driver ang kanyang anak at sabihin nito na nabigo ang kanyang ama. Hindi tumugon ang driver at iniwan nito ang kanyang kalaban na duguan sa sahig at mabilis na bumalik sa kanyang sasakyan. At sa katahimikan ng gabi kinuha nito ang kanyang telepono at ginawa ang tawag. At sa ibang lugar ang killer ay nakaupo sa kanyang sofa at tinitignan ang mga lumang larawan at tinitignan ang buhay na binuo niya. At habang tinitignan niya ang mga lumang litrato ang kanyang ekspresyon ay nagbago nang makita nito ang mga litrato mula sa kanyang pagkabata. Ang mga alaala ng kanyang mga sugat sa binti ay muling nagbalik na nagpaapoy sa emosyon nitong matagal na nitong kinalimutan. Habang hawak ang kanyang mga sugat tila nawala ito sa pag-iisip at ang sandali na yun ng kahinaan ay mabilis na palitan ng hindi mapakali na galit. Kinuha nito ang kanyang sandata at nagsimulang linisin ito habang balisa ang kanyang mga galaw.
Nakita siya ni Lily at umaasa ito na pagkatapos ng lahat ang kanyang asawa ay iiwan ang obsesyon na ito, ngunit ang killer ay nakapagdesisyon na tatapusin ito ang kanyang sinimulan at doon lamang ito hihinto. Nagmakaawa si Lily sa kanya na tumigil na, ngunit nanatili itong matatag habang hindi tumitigil ang kanyang kamay. At samantala nagising ang pulis sa kama katabi ang kanyang anak at muling inamin ng bata na hindi talaga nito gusto ng baseball. Tiniyak ng kanyang ama sa kanya na kailangan lang nitong mag-practice, at sa oras na bumangon nito nakita nito si Marina sa banyo at inamin nito ang kanyang takot na mapunta sa impyerno na pareho nilang nilikha at paulit-ulit na sinasaktan ng isa't isa. At sa wakas hindi sinubukan ng pulis na makipagtalo at walang pag-aalinlangan kinuha nito ang natitirang gamot at itinapon ito sa basurahan at bumalik sa kama. At sa sumunod na araw umalis ang pulis at ang killer sa kanilang mga bahay na parehong nawawala sa kanilang isipan. Tumawag si Cicero at nasabik sa bago nilang lead at natuklasan nito ang koneksyon na ang mga biktima ng driver ay impormante ng pulis at sangkot din sa pagpatay ng kanyang kapatid. At sa hindi pagpansin kay Cicero, pinili nitong bisitahin ang iba pang saksi na siyang security guard na halos hindi na nakaligtas noong isang gabi. At kahit patutol anong kanyang partner, mariin itong pinagpilitan ng pulis. Samantala narinig ng driver sa balita na ang kanyang kalaban sa strip club ay nakaligtas at nagpapagaling sa ospital. At walang pag-aalinlangan pinaikot nito ang kanyang sasakyan at mabilis na nagtungo sa ospital. Samantala natanggap ng killer ang kaparehong balita mula sa kanyang amo at iniisip ng kanyang kliyente na babalik ang driver sa lalaking nakaligtas at perpektong pagkakataon upang salubungin siya. Dumating ang pulis sa ospital at pumasok sa loob, ngunit ang driver ay hindi na malayo sa kanila. At gaya ng inaasahan, pumasok ito sa ospital nang walang pag-aalinlangan at dumiretso sa operating room. At sa loob isang pangkat ng mga doktor ang nakikipaglaban upang iligtas ang lalaki na pumatay sa kanyang kapatid. Ang eksena na yon ay mabilis nagtapos kung saan nagpaputok ang driver ng maraming beses sa bungo ng kanyang target at tiniyak na wala ng pangalawang pagkakataon. Ang putok ng baril ay umalingaw sa buong pasilyo at ilang sandali nagmadali ang pulis sa mga silid. Ang habulan ay dinala sila sa kailaliman ng ospital kung saan sumiklab ang isang barilan. At sa ilang sandali nadaig ng driver ang pulis habang napilitan ng pulis na lumuhad at nakatingin sa mata ng driver. Ngunit sa oras na buksan nito ang kanyang mata, naglaho sa anino ang driver, at sa oras na makabawi ang pulis narinig na lang nito ang sasakyan sa labas na papalayo. At sa daan tumunog ang telepono ng driver at sa kabilang linya nagsalita ang isang bata, at ito ang anak ng lalaki na pinatay niya na nanumpang maghihiganti sa kanya. Nakinig ang driver ng walang emosyon, pagkatapos ay sinabi nito sa bata na gawin ito ang dapat niyang gawin. At bago pa magpatuloy ang kanilang pag-uusap, lumitaw ang headlight sa kanyang likuran kung saan sinundan siya ng killer. Ang habulan ay hindi na pinatagal dahil ang parehong lalaki ay masyadong mahusay para palipasin pa ito. Tinamaan ang driver sa kanyang leeg, ngunit tinamaan din ito ang gulong ng killer, dahilan para huminto ito habang nakatakas ito ng ligtas. At dahil nabigo at hindi natitinag, nakatanggap ang killer ng isang tawag at ang kanyang kliyente ay kinansela ang kontrata. At ilang sandali ang killer ay nakaupo lamang sa lugar ng may galit, at sa malamig nitong determinasyon gumawa ito ng desisyon na hindi ito titigil at tatapusin ito ang driver. Samantala ang driver ay may ibang destinasyon, at habang duguan nakarating ito sa bahay ng tatay ng kanyang kapatid at naghihinala na ito ang nagbenta sa kanila pagkatapos ng pagnanakaw, ngunit sa halip nakita lamang nito ang kanyang ina. Ang kanyang ama ay patay na ilang taon ang nakalipas, at gamit ang bihasang kamay tinahi nito ang sugat ng kanyang anak at tiniyak nito sa kanya na mahal ng kanyang asawa ang kapatid nito at hindi niya ito pagtataksilan. At sa wakas nagsalita ang driver tungkol sa nakaraan at inihayag nito na ang pagnanakaw sa bangko ay hindi tungkol sa kasakiman, at ito ay desperadong pagtatangka upang mabayaran ang utang ng kanyang kapatid dahil hindi nito hahayaang gawin ito mag-isa ni Gary. Ngunit sa huli ang halaga ng kanyang katapatan ay mas mataas kaysa sa inakala niya. At sa pagkuha sa abo ng kanyang kapatid, ang driver ay nagtungo sa kanyang susunod na target. At sa daan patuloy nitong iniisip kung sino ang nagbenta sa kanilang grupo. At sa istasyon ng pulis, sinabi ng pulis sa kanyang partner ang tungkol sa engkwentro nito sa driver sa ospital at kung paano ito nakaligtas. Ang lahat sa paligid ay binati siya dahil muntik na nitong mahuli ang kriminal, at pinatawad siya ni Cicero dahil sa hindi nito pagpansin sa kanyang tawag at pinakita sa kanya ang iba pang target. Lahat sila ay mga impormante na nagkasentensya ng maikli para sa mga malubhang kaso, habang kinuha ng pulis ang trabaho sa pagsuri sa target na hindi pa nararating ng driver. Samantala ang driver ay tinunto ng huling target sa kanyang listahan na isang naglalakbay na pastor na nagsasalita para sa simbahan na palagi nitong naririnig sa radyo. At nang makarating ito, naghintay ito na matapos ang sermon bago lapitan ang pastor. Sinabi ng lalaki sa driver na matagal na nitong tinalikuran ang kanyang kriminal na buhay at sinusubukang gabayan ang maraming tao sa tamang landas. Siya lamang ang nag-iisa na ayaw mapatay ang driver at ang kapatid nito sa panahon ng nakidnap sila.
At bago umalis ang pari para maglakad ng kanyang asawa at anak ay dumating para makita siya. Nag-alinlangan ng driver nang makita sila ngunit pinagpatuloy pa rin ito ang kanyang plano. At habang naglalakad sila sa baybayin patungo sa pagpatay sa kanya ang dalawang lalaki ay nag-usap at isiniwalat ng pastor na siya ay ama ng 12 bata na inampun niya. Inamin nito na sa kaso ni Gary siya ay isang lookout lamang na mangungulekta ng madali ang pera. Inamin nito ang kanyang masamang ginawa at pinagsisisihan nito habang kinuha nito ang kanyang parte at nagtungo sa bilangguan kung saan sumuko ito sa Diyos. Nag-alinlangan ng driver ng ilang sandali bago pinaluhod ang kanyang target at naghanda na bumaril. At sa huling sandali nagpaputok ito sa gilid at hinayaan na bumalik ang lalaki sa kanyang pamilya. At sa loob ang killer ay naghihintay kung saan itinaas nito ang kanyang baril at hindi ito nagmadali na bumaril at nais nito ng patas na laban at pagkilala sa kanyang husay. Nanatiling nakaupo ang driver at mahina kong sinabi na ang killer ay walang kinalaman sa kanya. Sinabi rin nito na may malalim itong problema habang kinuha ang baril at itinutok sa kanyang ulo. At nang makita ang listahan sa lamesa binanggit nito na mayroon pang isang pangalan na dapat nasa listahan kung saan ang kliyente niya na nag-utos ng pagpatay ngunit hindi nito binanggit ang pangalan. Samantala dumating ang pulis sa lugar at naglakad patungo sa tent at marahan na nilapitan ng driver mula sa likuran habang inutusan nito ang killer na bitawan ang kanyang baril at tumugon ang lalaki sa ilalim ng pagbabanta. At sa oras na ibaba ang baril nagpaputok ang pulis sa ulo ng driver at siya talaga ang kliyente at ang tao na pumatay sa driver sa umpisa pa lamang. Sinabi nito sa killer na nagdesisyon na siyang makialam nang makita nito na nabigo ang killer na patayin ang kanyang target sa bahay ng matanda. Itinuro ng killer ang listahan at sinabi na hindi siya kilala ng driver at inamin ng pulis na napagtanto niya ito nang hindi siya binaril ng driver sa ospital. At lumalabas na ang kasintahan ng kapatid ng driver ay isang impormante sa detective at siya ang nagtaksil sa kanilang grupo. At ang iba pang impormante na nagtatrabaho sa pulis ay tumulong na alisin ang grupo ng driver para sa kanilang mga sarili. At matapos na marinig ito umalis ang killer sa tent ngunit sinundan siya ng pulis at sinubukan na magbayad sa kanya para sa trabaho. Gayunpaman ang killer ay naniningil lamang ng $1 para sa kanyang mga kontrata at tinuturing niya lang itong libangan kaysa pagkakitaan ngunit tumanggi pa rin ito na kunin ang kabayaran. At bago umalis sinabi nito na tapos na siya sa ganitong buhay at inulit ng pulis ang kanyang mga sinabi. Nagmaneho si Cicero patungo sa lugar at pinagsama-sama ang mga larawan. Ang lahat ng impormante na sangkot sa kaso ay nag-uulat sa isang tao kung saan ang pulis. At sa pagtawag nito sa istasyon nalaman nito na personal siyang nagboluntaryo sa kaso na ito at sa sandaling yun ang lahat ay naging malinaw. Samantala tinawagan ng pulis ang kanyang ex at sinabi na tapos na kung saan magaan ang boses niya na parang nabunutin ito ng tinik. Naniniwala ito na maayos na ang lahat ngayon at maaari na silang magsimula ng panibago. Isang putok ng baril mula sa likuran ang pumihil sa isipan niya at ang bakal na plate sa ulo ng driver ay nagpatunay na mas matibay kaysa sa bala. Bumalik ang killer sa kanyang asawa habang dumating si Cicero sa eksena at nakita ang pulis na wala ng buhay ngunit piniling huwag ibunyag ang katotohanan tungkol sa kanyang nakaraan. At habang palubog ang araw ikinalat ng driver ang abo ng kanyang kapatid sa tubig bago tuluyang umalis habang ang pastor ay naghatid ng mensahe tungkol sa pagpapatawad. Maraming salamat mga Lodi kung nagustuhan mo ito pa-like at subscribe naman love you all.